Kung kayo po ay lampas na sa edad na 60 at iniisip pa rin na ang paglalakad sa umaga ang pinakaligtas na paraan para manatiling malusog, maaaring hindi ninyo namamalayan na inilalagay ninyo sa panganib ang inyong puso at mga kasukasuan. Maraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang gumigising na may namamagang tuhod, mahinang enerhiya, at minsan ay nakakaramdam ng pagkahilo at walang nagsasabi sa kanila kung ano ang tunay na dahilan. Bilang isang doktor na nangangalaga sa libu-libong nakatatanda, ako po si Dr. Benigno Manlapas. Nakita ko na kung paano ang isang gawin na ito, ang sobrang paglalakad o paglalakad sa maling oras, ay maaaring dahan-dahang makapinsala sa inyong katawan pagkatapos ng isang tiyak na edad. Kaya naman ngayon, ipapakita ko sa inyo ang 6 na simpleng ehersisyo na mas ligtas, mas epektibo, at mas mainam pa kaysa sa paglalakad. Lalo na kung kayo ay lampas na sa edad na 65. Ngunit bago tayo magsimula, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Saan po kayo nanonood ngayon? At anong oras na po diyan? Paki-share po sa comments sa ibaba. Lubos ko pong inaabangan na mabasa ang inyong mga sagot. At kung mahalaga sa inyo ang inyong kalusugan o ng inyong mga magulang, paki-click po ang subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ninyo malampasan ang mga simpleng payo na maaaring magdagdag ng kapayapaan at lakas sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magsimula na po tayo. Maraming nakatatanda sa Pilipinas ang naniniwala pa rin na ang paglalakad tuwing umaga ang pinakamahusay na paraan upang manatiling malusog pagkatapos ng edad 70. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na para sa ilang senior, ang mahahabang paglalakad ay maaaring mas nakakasama kaysa nakabubuti? Sa edad na ito, ang ating puso ay hindi na bumobomba ng may parehong lakas at ang ating mga kasukasuan, lalo na ang mga tuhod, ay nagiging mas marupok. Kapag pinipilit ninyo ang inyong sarili na maglakad ng malalayong distansya kahit na may mabuting intensyon, maaaring tahimik na tumututol ang katawan. Maaari kayong makaramdam ng pagod, lalo na pagkatapos ng 15 o 20 minuto ng paglalakad sa ilalim ng araw ng umaga. Ang ilang nakatatanda ay nakakaranas pa ng biglaang pagbaba ng presyon ng dugo, panunuyo ng bibig, o pulikat sa binti pagkatapos maglakad. Hindi po ito katamaran, ito ang paraan ng katawan para sabihin, dahan-dahan lang, kailangan ko ng mas banayad na paraan. At heto ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Pagkatapos ng edad na 70, ang ating mga kalamnan ay natural na nagsisimulang lumiit, lalo na sa mga binti. Ang tahimik na pagkawala ng lakas na ito ay tinatawag na sarcopenia at hindi ito maibabalik sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Sa katunayan, kung mahina na ang inyong mga kalamnan sa binti, ang sobrang paglalakad ay maaaring magdagdag lamang ng sakit at paninigas, hindi makapagpapanumbalik ng lakas. Kailangan natin ng mga ehersisyong nakatuon. Maikli, ligtas na mga ehersisyo na dahan-dahang ginigising ang mga hita, binti, at balakang ng hindi labis na pinipilit ang mga tuhod. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang tunay na kwento. Si Mang Lando ng Quezon City ay 15 taong gulang at sa loob ng maraming taon, buong pagmamalaki siyang naglalakad ng kilometro tuwing umaga. Naniniwala siyang ito ang kanyang paraan para manatiling malusog tulad noong siya ay bata pa. Ngunit dahan-dahan nagsimulang sumakit ang kanyang likod at ang kanyang mga tuhod ay namaga pagsapit ng hapon. Nagsimula siyang hindi makatulog ng maayos sa gabi
gumigising na pagod kahit pagkatapos ng 8 oras na tulog. Nang bumisita siya sa kanyang local na physiotherapist, marahan nilang ipinaliwanag na sa yugtong ito ng buhay, mas mahalaga ang kalidad kaysa sa dami. Kaya, pinalitan ni Mang Lando ang kanyang mahahabang paglalakad ng 3 magagaang ehersisyo. Lahat ay ginagawa habang nakaupo sa silya. Sinanay niya ang dahan-dahang pag-angat ng binti, magaan na wall push-ups, at ilang seated spinal twists. Sa loob ng 10 na araw, bumuti ang kanyang pagtulog. Pagkatapos ng 13 linggo, nabawasan ang sakit sa kanyang tuhod. Ngayon, naglalakad na lamang siya ng maiikling distansya, hindi dahil sa obligasyon, kundi para sa kapanatagan ng isip. Kita nyo, mahal kong kaibigan, hindi mali ang paglalakad, ngunit hindi ito sapat at hindi palaging pinakaligtas na pagpipilian pagkatapos ng 7th. Nagbago na ang katawan, kaya dapat magbago rin ang ating mga gawi. Dapat tayong mag-ehersisyo hindi na parang 40 anyos, kundi bilang isang taong matalino na. At ang karunungang iyon ay nagsasabing ang marahang paggalaw, tamang postura, at tamang oras ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Hindi kayo mahina kung pipiliin ninyong itigil ang mahahabang paglalakad. Malakas kayo dahil pinipili ninyo kung ano ang tunay na kailangan ng inyong katawan ngayon. At tandaan, sa maliliit na pagbabago, maaaring bumalik pa rin ang inyong lakas. Maaaring maging mahimbing pa rin ang inyong tulog at maging kalmado muli ang inyong mga umaga. Unang ehersisyo, seated leg press. Magsimula tayo sa isa sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang ehersisyo na maaari ninyong gawin ngayon mula mismo sa silyang inyong inuupuan. Ito ay tinatawag na seated leg press at nakakatulong itong palakasin ang mga kalamnan sa inyong hita at binti. Ang mga parehong kalamnan na tumutulong sa inyong tumayo, maglakad ng matatag, at umakyat sa hagdan ng may kumpiyansa. Pagkatapos ng edad na 70, ang mga kalamnan na ito ay madalas na humihina nang hindi natin namamalayan. At bigla na lang, ang pagtayo mula sa silya ay parang isang malaking gawain. Ngunit ang ehersisyong ito, kung gagawin tuwing umaga, ay maaaring dahan-dahang ibalik ang nawalang lakas, isang hininga sa bawat pagkakataon. Narito kung paano ito gawin. Umupo po ng komportable sa isang silya na matibay at walang gulong. Tiyaking ang parehong paa ay nakalapat sa sahig. Ngayon, dahan-dahang iangat ang inyong kanang binti at iunat ito pasulong na ang mga daliri ng paa ay nakaturo pataas. Iunat hanggang sa tuwid na ang inyong binti sa harap ninyo, ngunit huwag ilak ang tuhod. Panatilihin ang posisyon sa mabagal na bilang ng 3. Pagkatapos, dahan-dahang ibaba ang inyong paa at magpahinga. Ngayon, ulitin sa kaliwang binti. Maaari ninyong gawin ito ng 5 beses para sa bawat binti, 2 beses sa isang araw, 1 beses sa umaga, at 1 beses sa gabi. Habang lumalakas kayo, maaari ninyong dahan-dahang dagdagan hanggang 3 beses bawat binti. Ngayon, maaaring itanong ninyo paano ito nakakatulong. Kapag itinutulak ninyo ang inyong binti pasulong na tulad nito, ang mga kalamnanan sa inyong hita at binti ay gumagalaw at nagiging aktibo. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagpapabuti ng daloy ng dugo sa mga binti, nagbabawas ng pamamaga sa mga bukong-bukong, at nagpapalakas ng mga kalamnan na ginagamit sa pagtayo, pag-upo, at paglalakad. Nakakatulong din itong mapabuti ang balanse na nangangahulugang mas kaunting pagkakataon na madulas o matumba. At dahil nakaupo kayo habang ginagawa ito, walang presyon sa mga tuhod
o ibabang likod na napakahalaga pagkatapos ng 7P. Naaalala ko ang isang magandang kwento mula sa Cebu. Si Aling Lorna, edad 74, ay halos isang taon nang hindi umaakyat sa hagdan ng sarili niyang bahay. Sumasakit ang kanyang mga tuhod, nanghihina ang kanyang mga binti, at lagi niyang hinihiling sa kanyang apo na kunin ang mga bagay mula sa aparador sa itaas. Ngunit isang umaga, habang humihigop ng kanyang salabat, napanood niya ang aming video at nagpasya siyang subukan ang ehersisyong leg press na ito. Araw-araw, pagkatapos mismo ng tsaa, dahan-dahan siyang nagsanay, itinutulak ang isang binti, pagkatapos ang isa, at marahang humihinga. Pagkatapos ng 2 linggo, sinabi niya sa akin na may ngiti ng pagmamalaki. Ngayon, umakyat ako sa hagdan nang mag-isa ng walang tulong sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Hindi ito mahika. Ito ay isang maliit na pare-parehong pagkilos na dahan-dahang nagbigay sa kanyang katawan ng lakas na tahimik nitong hinihiling. Ngunit bago kayo magsimula, nais kong ipaalala sa inyo ang ilang mga tip sa kaligtasan. Mangyaring huwag gumamit ng silyang gumugulong o plastik na maaaring gumalaw habang itinutulak ninyo ang inyong binti. Pumili ng isang matatag na silyang gawa sa kahoy o bakal na nakalagay malapit sa dingding o mesa para sa suporta. Laging huminga ng normal. Huwag pigilin ang inyong hininga habang nag-uunat. Huminga papasok kapag nagsimula kayo at dahan-dahang huminga palabas kapag nag-release kayo. At huwag kailanman pilitin ang inyong sarili hanggang sa punto ng sakit. Ang layunin ay hindi ang maghirap, kundi ang lumakas ng may kagaanan. Mahal na nakatatanda, dinala kayo ng inyong mga binti sa maraming dekada ng buhay. Umakyat sila sa mga hagdan ng simbahan, naglakad ng milya-milya sa mga palengke, at sumayaw sa mga kasalan ng pamilya. Ngayon, sa pamamagitan ng banayad na ehersisyong ito, maaari ninyo silang pasalamatan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanilang aktibo, suportado, at malakas. Muli, hindi ninyo kailangan ng magagarang gym o mga paglalakad sa umaga na mag-iiwan sa inyo na hingal na hingal. Kailangan nyo lamang ng isang maliit na silya, kaunting pasensya, at isang pusong naniniwala pa rin na posible ang paggaling. Ikalawang ehersisyo, wall push-up. Minsan, ang pinakasimpleng pader sa inyong tahanan ay maaaring maging inyong tahimik na katuwang sa pagpapalakas, lalo na pagkatapos ng edad 70. Hindi ninyo kailangan ng dumbbells. Hindi ninyo kailangan ng gym membership. Ang kailangan nyo lang ay isang tahimik na pader at 2 matatag na kamay. Ang ehersisyong ito ay tinatawag na wall push-up. At ito ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang palakasin ang inyong mga braso, balikat, at itaas na likod ng marahan, ligtas, at hindi sinasaktan ang inyong mga kasukasuan. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano ito gawin sa tamang paraan. Tumayo po ng nakaharap sa pader sa isang komportableng distansya, mga 1 talampakan ang layo. Ilagay ang parehong palad sa pader sa taas ng balikat, bahagyang mas malapad kaysa sa inyong mga balikat. Panatilihing matatag ang inyong mga paa sa sahig at tuwid ang inyong katawan na parang isang linya mula sa inyong ulo hanggang sa inyong mga sakong. Ngayon, dahan-dahang ibaluktuot ang inyong mga siko at ilapit ang inyong dibdib sa pader habang malalim na humihinga papasok. Manatili sandali. Pagkatapos, dahan-dahang huminga palabas habang itinutulak ang inyong sarili pabalik sa panimulang posisyon. Gawin ito ng dahan-dahan.
na may buong kontrol, hindi nagmamadali. Magsimula sa 9 hanggang 10 pag-uulit sa umaga at unti-unting dagdagan habang bumubuti ang inyong lakas. Ngayon, maaari kayong magtaka, ano ba talaga ang ginagawa nito para sa aking kalusugan? Hindi tulad ng tradisyonal na floor push-ups, ang wall push-ups ay banayad sa mga pulso at balikat, lalo na para sa mga nakatatanda. Pinapagana nito ang mga kalamnan sa dibdib, braso, balikat, at maging ang mga pangunahing kalamnan sa inyong tiyan. Pinapabuti nito ang sirkulasyon sa itaas na bahagi ng katawan na nakakatulong sa pagbabawas ng pagkapagod at kakapusan ng hininga. Pinakamahalaga, sinusuportahan ng kilusang ito ang inyong puso sa pamamagitan ng paghikayat sa daloy ng dugo at pagbabawas ng presyon sa cardiovascular system. Pinapabuti rin nito ang postura na nangangahulugang mas kaunting pananakit ng leeg at likod, lalo na kung gumugugol kayo ng oras sa pagbabasa o panonood ng TV. At para sa maraming senior, pinapabuti pa nito ang kakayahang magbuhat ng mga pinamili, magbukas ng mga garapon, o mag-angat ng maliliit na kaldero ng walang hirap. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo si Mang Ramon ng Tondo, Maynila. Siya ay 76 taong gulang at retirado sa trabaho sa Riles. Dati siyang naglalakad araw-araw sa kalapit na parke, ngunit madalas siyang kinakapos ng hininga pagkatapos lamang ng ilang minuto, maging ang pag-akyat sa hagdan patungo sa kanyang apartment sa ikalawang palapag ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Isang araw, iminungkahi ng kanyang doktor na subukan ang wall push-ups sa halip na maglakad kahit sa loob lang ng 1 linggo. Noong una, natawa siya. Ano ang magagawa ng pader na hindi kayang gawin ng paglalakad ko? Ngunit sinubukan niya. Tuwing umaga pagkatapos magsipilyo, gumagawa siya ng punimabagal na wall push-ups malapit sa pinto ng kanyang banyo. Sa loob ng timo-araw, napansin niyang mas madali na ang kanyang paghinga. Pagkatapos ng 2 linggo, kaya na niyang umakyat sa hagdan nang hindi humihinto sa kalagitnaan. Ngayon, ginagawa niya ang mga wall push-up na ito araw-araw at sinasabi niyang naging bahagi na ito ng kanyang rutina tulad ng paghuhugas ng mukha o pagsusuklay. Kaya, narito ang isang maliit na tip para sa inyo. Isabay ang ehersisyong ito sa inyong morning routine ng pagsisipilyo. Habang nagsisipilyo, bilangin ang puno mabagal na wall push-ups bago o pagkatapos. Sa ganitong paraan, nagiging gawi ito nang hindi nangangailangan ng dagdag na oras at ang pader ay laging nariyan sa inyong silid-tulugan, kusina, o kahit malapit sa lugar ng pagdarasal. Mahal na nakatatanda, ang inyong katawan ay nagsilbi sa inyo ng mabuti sa loob ng maraming dekada. Nagbuhat ng mga anak, namamahala sa bahay, nagtatrabaho ng mahabang oras. Ngayon, humihingi ito ng sutu banayad na tulak lamang sa 1 araw upang manatiling malakas at magaan. Maaaring mabagal ang pakiramdam ninyo ngayon, ngunit maaaring bumalik ang lakas. Maaaring pagod ang pakiramdam ninyo ngayon, ngunit maaaring bumalik ang enerhiya. Hindi sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng pasensya. Hindi sa pamamagitan ng presyon, kundi sa pamamagitan ng kapayapaan. Hayaan ninyong ang pader na ito ang maging inyong tahimik na kasama. Hindi ito kailanman gagalaw, ngunit tutulungan kayo nitong gumalaw ng may higit na kumpiyansa, mas kaunting sakit, at isang pusong malakas na tumitibok sa bawat banayad na hininga. Ikatlong ehersisyo, seated toe lift. May ilang ehersisyo na mukhang napakasimple na iniisip natin kung may ginagawa ba talaga sila. Ngunit sa katotohanan,
Madalas na ang maliliit na galaw na ito ang nagdudulot ng pinakamalaking ginhawa sa ating tumatandang katawan. Ang isang ganong galaw ay tinatawag na seated toe lift at maaari itong gumawa ng mga kababalaghan para sa inyong mga binti at puso nang hindi man lang tumatayo. Magsimula kayo sa pamamagitan ng pag-upo ng tuwid sa isang matibay na silya na ang inyong mga paa ay nakalapat sa sahig. Ngayon, dahan-dahang iangat lamang ang inyong mga daliri sa paa habang pinapanatili ang inyong mga sakong sa sahig. Panatilihin ang posisyong iyon sa loob ng 12 hanggang 3 segundo. Pagkatapos, dahan-dahang ibaba ang inyong mga daliri sa paa pabalik sa sahig. Susunod, iangat ang inyong mga sakong habang ang inyong mga daliri sa paa ay nananatiling nakatanim. Muli, panatilihin ng ilang segundo bago mag-relax. Ulitin ang kilusang ito ng 10 hanggang 12 beses sa bawat paa, 1 beses sa umaga at 1 beses sa gabi. Maaaring mukhang napakaliit ng kilusang ito, ngunit sa loob ng inyong katawan may napakahalagang nangyayari. Kapag inaangat ninyo ang inyong mga daliri sa paa at sakong, ang mga kalamnan sa inyong binti at paa ay nagsisimulang gumalaw na parang maliliit na bomba. Tinutulungan nilang itulak ang dugo mula sa inyong ibabang mga binti pabalik sa inyong puso. Pinapabuti nito ang sirkulasyon, binabawasan ang pamamaga sa mga paa at bukong-bukong at nakakatulong na maiwasan ang kabigatan o pamamanhid sa mga binti. Naaalala ko si Aling Susan, isang 73 taong gulang na lola mula sa Davao na may ganitong eksaktong issue. Ang kanyang mga binti ay laging mabigat pagsapit ng tanghali at ang kanyang mga bukong-bukong ay namamaga pagsapit ng gabi. Sinubukan niyang baguhin ang kanyang dieta, uminom ng mas maraming tubig kahit na ibabad ang kanyang mga paa, ngunit walang nakatulong. Pagkatapos, iminungkahi ng kanyang physiotherapist ang simpleng ehersisyong toe lift na ito na gagawin habang nanonood ng TV. Pagkatapos lamang ng 1 linggo, napansin niyang hindi na masikip ang kanyang tsinelas sa gabi. Nabawasan ang pamamaga at mas magaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti na parang may nag-alis ng isang nakatagong pasanin. Mahal na nakatatanda, ang inyong puso ay nagtatrabaho ng husto araw-araw. Ngunit pagkatapos ng 72, kailangan nito ng kaunting tulong mula sa inyong mga binti. Ang mga banayad na pag-angat ng daliri sa paa na ito ay parang pagpapadala ng isang malambot na mensahe sa inyong mga ugat. Patuloy na gumalaw, patuloy na dumaloy, panatilihin akong malusog. Hindi ninyo kailangan ng malalaking hakbang o mabibigat na ehersisyo. 1 silya lamang, ilang minuto, at ang pagnanais na alagaan ang inyong sarili. Hayaan ninyong ito ang maging isa sa inyong pang-araw-araw na ritual. Tahimik, tulad ng inyong panalangin sa umaga, ngunit kasing bisa para sa inyong kapakanan. Ika-4 na ehersisyo, hand grip squeeze. Mayroong isang bahagi ng ating katawan na ginagamit natin araw-araw, ngunit madalas nating nakakalimutang alagaan. Ang ating mga kamay. Mula sa pagbubutones ng damit hanggang sa pagbubukas ng garapon, mula sa pagsusulat ng tala hanggang sa paghawak sa kamay ng isang mahal sa buhay, ang ating pagkakahawak ang nag-uugnay sa atin sa mundo. Ngunit, pagkatapos ng edad na 70, maraming nakatatanda ang tahimik na napapansin na nawawalan ng lakas ang kanilang mga kamay. Ang garapon ay nagiging mas mahirap buksan. Ang doorknob ay hindi na umiikot ng kasing dali. Maging ang paghawak sa isang basong bakal ay medyo hindi na matatag. Diyan pumapasok ang isang simpleng kilusan, ang hand grip
squeeze na maaaring magbalik ng lakas ng walang sakit. Hindi ninyo kailangan ng anumang makina o gamit sa gym. Kumuha lamang ng isang malambot na bolang goma, isang nakarolyong tuwalya o kahit isang malinis na pares ng medyas. Umupo ng komportable, hawakan ng bola o tuwalya sa inyong kamay at dahan-dahang pisilin ito ng may matatag na presyon. Panatilihin ang pagpisil sa loob ng 10 segundo, pagkatapos ay dahan-dahang bitawan. Ulitin ito ng 10 beses sa bawat kamay, 1 beses o 2 beses sa isang araw. Ang maliit na kilusang ito ay gumagawa ng higit pa sa pagpapalakas lamang ng inyong mga daliri. Pinapabuti nito ang mga kalamnan sa inyong braso, nakakatulong na mapanatili ang sirkulasyon, at sumusuporta pa sa malusog na presyon ng dugo. Ipinakita ng ilang pag-aaral na ang regular na ehersisyo sa hand grip ay maaaring bahagyang magpababa ng systolic blood pressure sa mga matatanda. Pinapanatili rin itong mainit, nababaluktot at handa ang inyong mga kamay para sa pang-araw-araw na gawain ng walang hirap o paninigas. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Arthur, isang 70 taong gulang na retiradong punong guro ng paaralan mula sa Iloilo. Minsan niyang sinabi sa akin na ang pagbubukas ng isang masikip na garapon ng atsara ay naging imposible at kailangan niyang tawagan ang kanyang apo sa tuwing kailangan niya ito. Nagparamdam ito sa kanya na umaasa siya kahit sa maliliit na bagay. Inirekomenda ng kanyang doktor ang hand grip squeeze gamit ang isang malambot na bola ng tennis na mayroon na siya sa bahay. Sa loob ng 2 linggo, bumuti ang kanyang pagkakahawak. Sa loob ng 1 buwan, nabuksan na niya ang garapon ng atsara ng mag-isa na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sabi niya, "Dok, hindi lang ito tungkol sa garapon. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ako ulit ang sarili ko." Mahal na nakatatanda, ang lakas ay hindi palaging nagmumula sa pagbubuhat ng mga pabigat o paglalakad ng milya-milya. Minsan, nagsisimula ito sa palad ng inyong kamay sa isang simpleng pagpisil na nagpapanatiling buhay sa inyong kalayaan. Gawin itong inyong tahimik na pagsasanay habang nanonood ng TV, naghihintay na kumulo ang tsaa o nakaupo sa inyong beranda sa gabi. Ang inyong mga kamay ay nagsilbi sa inyo ng mabuti sa loob ng mga dekada. Ngayon na ang oras upang bigyan sila ng pangangalaga na nararapat sa kanila, at bilang kapalit, mananatili silang malakas, matatag, at laging handa tulad ninyo. 5 ehersisyo, seated marching. May ilang ehersisyo na hindi lang para sa paggalaw. Tinutulungan nila ang inyong katawan na magpahinga ng mas mahusay sa gabi, lalo na kapag ang pagtulog ay napuputol ng madalas na pagpunta sa banyo. Ang isang ganoong banayad ngunit makapangyarihang kilusan ay tinatawag na seated marching, at sinusuportahan nito ang mga kalamnan na tahimik na kumukontrol sa parehong balanse at pag-andar ng pantog. Hindi ninyo kailangan ng parke. Hindi ninyo kailangang tumayo. Ang kailangan nyo lang ay isang matibay na silya at ilang minuto ng focus. Umupo ng tuwid sa isang matatag na silya na ang parehong paa ay nakalapat sa sahig. Panatilihing tuwid ang inyong gulugod at relax ang mga balikat. Ngayon, dahan-dahang iangat ang inyong kanang tuhod na parang gumagawa ng isang maliit na hakbang sa pagmamartsa. Manatili ng 2 segundo. Pagkatapos, dahan-dahang ibaba ito. Ulitin ang pareho sa inyong kaliwang tuhod. Ipagpatuloy ang pagpapalit-palit ng mga binti na tulad nito, parang naglalakad
ngunit habang nakaupo. Magsimula sa 10 pag-angat, bawat panig, at dahan-dahang dagdagan habang bumubuti ang inyong lakas. Gawin ito 1 beses sa umaga at 1 beses bago maghahapunan. Ang simpleng galaw na ito ay nagpapagana sa inyong ibabang mga kalamnan ng tiyan at hita. Mga lugar na natural na humihina sa pagtanda at kakulangan sa paggalaw. Sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga kalamnan na ito, tinutulungan ninyong manatiling suportado ang inyong pelvic area na napakahalaga para sa pagkontrol sa pag-ihi. Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng pag-ihi sa gabi hindi dahil sa mga problema sa bato, kundi dahil ang mahinang mga kalamnan sa tiyan at pelvic ay nawawalan ng tono. Sa paggawa ng seated marching, tinutulungan ninyong magising muli ang mga kalamnan na iyon at mapigilan ang ihi ng mas matagal na tumutulong sa inyong makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Naaalala ko si Tita Inday mula sa Bacolod na 75 taong gulang at napakaaktibo sa araw ngunit sa gabi, gumigising siya ng 2 beses, minsan 3 beses, upang pumunta sa banyo kahit kaunti lang ang ihi. Marahang ipinaliwanag ng kanyang doktor na ang pagpapabuti ng lakas ng kalamnan sa ibabang bahagi ng katawan ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagkaapurahan. Sinimulan niya ang seated marching habang nakikinig sa mga awiting pansimbahan sa umaga at muli bago ang kanyang hapunan. Sa loob ng 2 linggo, nagsimulang maging mas kalmado ang pakiramdam ng kanyang pantog. Ngayon, sabi niya, natutulog ako mula T hanggang 5 nang walang anumang abala. Pakiramdam ko ay isang regalo ito. Mahal na nakatatanda, hindi lahat ng pag-unlad ay nangangailangan ng malakas na pagsisikap. Minsan, ang maliliit na hakbang na ginawa ng may pag-iingat ay maaaring magdulot ng malalaking pagbabago sa inyong pang-araw-araw na kaginhawahan. Ang seated marching ay madali, ligtas, at lubos na kapaki-pakinabang para sa inyong mga binti, para sa inyong tiyan, at para sa inyong pagtulog. Gawin itong isang tahimik na bahagi ng inyong araw tulad ng pagtiklop ng inyong mga kamay sa panalangin o paghigop ng kape sa pagsikat ng araw. At dahan-dahan, mararamdaman ninyong tumutugon ang inyong katawan, mas malakas, mas matatag, at handang suportahan kayo tulad ng pagsuporta ninyo sa inyong pamilya sa loob ng mga dekada. Ika-6 na ehersisyo, seated spinal twist. Ang ating gulugod ay parang puno ng isang kahoy. Kapag ito ay nanigas, ang mga sanga at dahon ay nagsisimula ring lumaylay. Pagkatapos ng edad na 70, maraming nakatatanda ang tahimik na tinatanggap ang pananakit ng likod bilang bahagi ng buhay. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na isang banayad na kilusan lamang na isama na ginagawa araw-araw sa isang silya ay maaaring makatulong na mabawasan ang sakit na iyon at mapabuti pa ang inyong panunaw? Ang ehersisyong ito ay tinatawag na seated spinal twist at tumatagal lamang ng wala pang 5 minuto. Ngunit ang mga benepisyo ay maaaring maramdaman sa buong katawan ninyo. Narito kung paano ninyo ito magagawa ng ligtas sa bahay. Umupo ng tuwid sa isang matibay na silya na ang inyong mga paa ay nakalapat sa sahig at ang inyong mga kamay ay nakapatong sa inyong mga hita. Ngayon, dahan-dahang iikot ang inyong itaas na katawan sa kaliwa. Ilagay ang inyong kanang kamay sa inyong kaliwang tuhod at ang inyong kaliwang kamay sa sandalan ng silya. Panatilihing mataas ang inyong gulugod habang marahan kayong umiikot, hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng intensyon. Panatilihin ang posisyong ito sa loob ng 5 mabagal na segundo habang malalim na humihinga.
Pagkatapos, bumalik sa gitna at ulitin ng pareho sa kanang bahagi. Gawin ito ng 3 hanggang 5 beses sa bawat panig. Mas mabuti pagkatapos kumain o sa inyong tahimik na oras sa gabi. Maaaring magtaka kayo kung paano nakakatulong ang simpleng pag-ikot na ito sa katawan. Ang gulugod ay konektado sa maraming panloob na pag-andar kabilang ang panunaw, sirkulasyon, at mga signal ng nerve. Habang tayo ay tumatanda, ang ibabang likod ay naninigas at ito ay maaaring magpabagal sa pagdumi, magpahina sa postura, at magdagdag ng discomfort sa likod. Sa pamamagitan ng paggawa ng spinal twist na ito, marahan ninyong ini-stretch ang ibabang gulugod, minamasahe ang mga organo sa tiyan, at binubuksan ang dibdib at baga. Pinapabuti rin nito ang paggalaw ng baywang at nakakatulong na may ibsan ang tensyon na naipon sa likod, lalo na mula sa mahabang oras ng pag-upo. Sa paglipas ng panahon, hinihikayat ng kilusang ito ang mas mahusay na panunaw. Binabawasan ang paglaki ng tiyan at pinapagaan ang mapurol na sakit na madalas dumalaw sa mga nakatatanda sa madaling araw. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Cesar, isang 71 taong gulang na retiradong opisyal ng bangko mula sa Baguio. Sa loob ng maraming taon, gumigising siyang naninigas at bahagyang kuba, lalo na tuwing malamig ang panahon. Nahihirapan siyang tumayo ng tuwid nang hindi nakakaramdam ng mapurol na sakit sa kanyang ibabang likod. Ipinakilala sa kanya ng kanyang anak na babae, isang yoga teacher, ang simpleng spinal twist na ito habang nakaupo sa kanyang paboritong silyang kahoy. Noong una, nagatubili siya. Ano ang magagawa ng isang maliit na pag-ikot? Ngunit sa loob ng tema araw, mas magaan ang kanyang pakiramdam sa umaga. Pagkatapos ng isang buwan, mas paya pa siyang natutulog at gumigising na may mas kaunting sakit. Ngayon, ginagawa niya ang twist pagkatapos ng hapunan habang nakaupo sa beranda at nakikinig sa mga lumang kanta sa radyo. Ngumingiti siya at nagsasabing ang isang pag-ikot na ito ay nagtanggal ng maraming taon ng paninikip. Ang paghinga ay isang mahalagang bahagi ng kilusang ito. Habang umiikot kayo sa gilid, dahan-dahang huminga papasok sa inyong ilong, pinupuno ang inyong dibdib na parang isang lobo. Dahan-dahang pigilin ang hiningang iyon habang nananatili sa pag-ikot. Pagkatapos, habang bumabalik kayo sa gitna, dahan-dahang huminga palabas sa bibig, tulad ng paglabas ng singaw mula sa isang pressure cooker. Ang pattern ng paghinga na ito ay nagpapakalma sa nervous system na ginagawang mas nakaka-relax at nakakagaling ang paggalaw. Mahal na nakatatanda, sinuportahan kayo ng inyong gulugod sa mga dekada ng buhay. Mula sa pagbubuhat ng mga anak hanggang sa pagdadala ng mga pinamili hanggang sa pagtayo sa mahahabang pila sa simbahan. Ngayon, kailangan nito ang inyong suporta. Hindi sa pamamagitan ng presyon, kundi sa pamamagitan ng mabait na atensyon. Ang seated spinal twist na ito ay hindi lamang tungkol sa flexibility. Ito ay tungkol sa pagbibigay pugay sa gulugod ng inyong buhay, kapwa pisikal at emosyonal. Subukan ito ngayong gabi pagkatapos ng hapunan habang lumalamig ang inyong tsaa sa inyong tabi. Damhin ang pag-ikot, ang hininga, at ang tahimik na pagbabalik ng ginhawa sa inyong sariling katawan. At hayaan nitong ipaalala sa inyo na ang paggaling ay hindi palaging nangangailangan ng bilis. Minsan, ang kailangan lang nito ay isang maingat na pag-ikot. Kaya, mahal na nakatatanda, hindi ninyo kailangang maglakad ng malalayong distansya o pilitin ang inyong sarili ng lampas sa inyong mga limitasyon upang manatiling malusog
pagkatapos ng sebemsi. Ang katotohanan ay ang inyong katawan ay humihingi hindi ng presyon, kundi ng presensya, pangangalaga, at banayad na paggalaw. 15 minuto lamang tuwing umaga kasama ang 6 na simpleng ehersisyong ito ay maaaring gumawa ng isang tahimik ngunit makapangyarihang pagkakaiba. Maging ito man ay seated marching o isang banayad na pag-ikot ng gulugod, bawat isa ay isang maliit na gawa ng pagmamahal para sa inyong sariling katawan. Kahit pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, naaalala pa rin ng inyong katawan kung paano maghilom. Kailangan lang nito ng tamang pagkakataon. Hindi ninyo kailangang labanan ang panahon. Kailangan nyo lamang maglakad sa tabi nito ng dahan-dahan, ng may pasensya at kabaitan. Ang inyong puso, ang inyong mga binti, ang inyong mga kamay, tumutugon pa rin sila sa atensyon tulad ng pagtugon ng isang halaman sa sikat ng araw. Kahit na may sakit kayo ngayon, kahit na ang pagtulog ay naging hindi mapakali, ang kaunting paggalaw ay maaaring makatulong na maibalik ang dating nawala. Tandaan po ninyo, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakadakilang regalo na maibibigay ninyo sa inyong pamilya na nagmamahal sa inyo. Ang pagiging malakas para sa inyong sarili ay pagiging malakas din para sa kanila. Ngayon, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Alin po sa mga ehersisyong ito ang pinakakapaki-pakinabang para sa inyo ngayon? Ito ba ang banayad na wall push-up, ang leg press sa silya, o ang tahimik na pag-angat ng daliri sa paa habang nanonood ng TV? Kung meron po kayong isa na nais subukan, mangyaring i-comment ang numero 1 hanggang 6 sa comment box sa ibaba. Maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit ang inyong komento ay maaaring makahikayat sa isa pang nakatatanda na tahimik na nanonood tulad ninyo. At kung nakatulong po sa inyo ang ating pinag-usapan ngayong araw, mangyaring isaalang-alang ang pag-click sa subscribe button para patuloy tayong magkita-kita ng ganito linggo-linggo. At kung maaari, ibahagi niyo po ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o sinumang sa tingin nyo ay makikinabang dito. Ipinapangako kong magdadala sa inyo ng mas simple at payapang mga payo na ginawa ng may pagmamalasakit para sa mga nakatatandang tulad ninyo sa buong Pilipinas. Sa pagtatapos natin ngayon, nais kong hilingin sa inyo ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga gamot o appointment. Nais ko para sa inyo ang isang umagang puno ng malambot na sikat ng araw at isang pusong kasing gaan ng inyong unang hininga sa araw na iyon. Naway maging suportado ang inyong katawan. Naway maging matatag ang inyong mga hakbang at naway maging payapa ang inyong isipan tulad ng kalangitan bago magbukang liwayway. Inalagaan ninyo ang inyong pamilya sa buong buhay ninyo. Ngayon na ang oras para alagaan naman ng may pag-iingat ang inyong sarili. Maraming salamat po at laging mag-iingat.